At 9:43 a.m. this morning, a 7.6 magnitude earthquake has struck the eastern seaboard of the Philippines. Ang tanong ng karamihang Pilipino, nalalapit na nga ba ang The Big One sa Manila? Ano nga ba ang lihim sa ilalim ng kalupaan ng Pilipinas? Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Meron ba tayong dapat malaman na hindi nila sinasabi? Lindol dito, lindol doon. Ang tanong ng karamihang Pilipino, nalalapit na nga ba ang The Big One sa Manila? Handa ka na ba sa trahedyang ito? Lulubog na ba ang Pilipinas sa karagatan? Tara, ating pag-usapan. Alam naman nating lahat na ang Pilipinas ay punong-puno ng magagandang isla, beach at karagatan. Madami ding kabundukan na talagang nakakamangha. Kaya naman hindi na nakapagtataka na tayo ay madalas dalawin at puntahan ng mga turista o ibang lahi. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, ay tila mayroon itong natatagong sikreto sa ilalim ng kanyang kalupaan na maaaring hindi pa natin natutuklasan. September 30, 2005. Sa mahigit ilang dekadang lumipas, walang naitalang malakas na pagyanig sa lupa ang Pilipinas. Pero nitong nakaraang buwan lamang ay ginimbal ng isang malakas na lindol ang isang bayan sa ating bansa. Nagulat ang lahat nang yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang Bogo City sa Cebu. Kitang-kita sa actual footage ang malakas na pagyanig na ito na mahigit 75 na katao ang naiulat na nasawi at 100 plus ang mga nasugatan. Madami ding mga buildings ang nasira at gumuho. Kita naman sa mga kuha ng kamera ang pinsalang nagawa ng lindol na ito. Madami ding mga empleyado ng mga kumpanya ang nagsilabasan sa kani-kanilang mga buildings. Ang ilan, dahil sa takot, ay nagtago na lamang sa ilalim ng mga lamesa at nanalangin sa kanilang kaligtasan. Makalipas naman ang isang linggo, October 9, 2025, sinundan naman muli ito ng isa pang paglindol. Ito ay naitala sa bayan ng La Union na may lakas na magnitude 4.4. Pagkatapos nito ay isang araw lang ang nakalipas, muli na namang nagtala ng isa pang malakas na pagyanig sa kalupaan ng ating bansa. Isang araw lang ang lumipas, October 10, 2025. Hindi pa man nakakabangon ang bayan ng Cebu sa trahedyang yumanig sa kanila, ay sinundan naman ito ng isa pang lindol sa Davao Oriental. Kitang-kita sa actual footage ng mga CCTV at kamera ng mga individual na mamamayan ang isang napakalakas na lindol na nagtala ng 7.5 magnitude lang naman sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Hindi pa dyan natapos ang lahat. Sinundan muli ito ng ikalawang malakas na pagyanig na mahigit 6.8 magnitude sa isang araw lang. Hindi ito biro at kailangan natin itong seryosohin, mga katikuis. Kaya naman, dahil dito, ito ay tinagurian at tinawag na double quake sa kasaysayan ng ating bansa. Sa kaganapang ito, ay may naitalang 10 nasawi at 1,000 katao ang sugatan. Naging resulta din ito ng pagkasira ng mga buildings, establishment, paaralan at mga kabahayan. Ayon sa PHIVOLCS o ahensya ng gobyerno ng ating bansa na nangangasiwa at nagmamonitor sa mga ganitong mga lindol at volcanic events, ay naglabas sila ng pahayag sa publiko na ayon sa kanila, hindi daw ito sanhi ng connected fault line sapagkat ito daw ay individual event na lindol. Ngunit, dahil sa sunod-sunod na lindol sa Pilipinas, na obviously, hindi ito natural na ating nararanasan tulad ng mga bagyo, nangangamba tuloy ang mga Pilipino. Ano nga ba ang lihim sa ilalim ng kalupaan ng Pilipinas? Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Meron ba tayong dapat malaman na hindi nila sinasabi? Ang Pilipinas, kung ating nalilimutan, ay napapaloob o kasama sa Pacific Ring of Fire.
o napapalibutan tayo ng mga aktibong bulkan na anumang oras ay maaari mag-alboroto at sumabog at magpawala ng laba at mga abo na maaari ding maging dahilan ng paggalaw ng kalupaan at maging resulta upang maging aktibong muli ang fault lines na dati na ding inulat ng PBOX. Ang mga fault lines na ito na nabanggit ng PBOX ay connected sa iba't ibang komunidad sa bansa mula Bulacan, Rizal, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at magtatapos sa Laguna. Itong mga lugar na ito na ating nabanggit kung saan ay maaaring makaranas ng matinding pagyanig kapag ang Dabiguan ay gumalaw na. Ngayon, kayo ay aking ibabalik sa taong niyanig ng malakas na lindol ang Luzon, taong 1970. Taon kung kailan niyanig ng malakas na earthquake ang Manila na nagtala lang naman ng mahigit 7.9 magnitude. Ito ay nagdulot ng kasawian at kalunos-lunos na pagkawasak ng mga ari-arian at establishmento sa nasabing lugar. Hindi handa at gulat na gulat ang mga tao sa pangyayaring ito. Ni hindi sumagi sa kanilang isipan na mangyayari ito ng higit kumulang lamang na 45 seconds. Ganun lang kabilis ang lakas ng lindol na ito, subalit nag-iwan ng malubhang pinsala sa Kalakhang, Maynila. Ngayon, kayo ay aking tatanungin, handa ka ba kung ito'y maulit muli sa taong 2025? Ang aking panalangin ay huwag naman sanang maulit ito. Ngunit sa pinakikita ng sunod-sunod na lindol at mga trahedyang nangyayari sa ating bansa, hindi ito malabong mangyari muli. At alam nyo ba na ito ay maaaring maging mas malakas pa kapag ang Dabiguan sa Manila ay gumalaw na. Huwag natin sanang kalimutan na ang Taal Volcano na isa sa mga aktibong bulkan ng Pilipinas na kasama sa Pacific Ring of Fire ay nagbigay na din ng senyales nitong nakaraang mga araw sapagkat ito ay nag-alboroto na din kasabay ng sunod-sunod na mga lindol. Ang sabi ng mga eksperto, kung ang fault line sa Manila ay gumalaw at magsanhi ng malakas na lindol, mahigit 2,000 plus na katao ang maaaring masawi sa lindol na tinatawag na Dabiguan. Para bigyan ka ng idea kung gaano ba kadami yon, narito ang larawan ng dami ng taong tinutukoy ng PBOX na maaaring masawi sa araw na yon. Sabihin na nating hindi konektado ang mga lindol na nagaganap sa atin ngayon. Kung paano? Kung gumalaw naman ang fault line sa Manila, handa ka na ba? Ang tangi ko lang masasabi ay walang equipment ang accurately makakapagsabi bago maganap ang isang trahedyang tulad nito. Hindi natin mapipigilan ang mga ganitong natural calamity. Ngunit maaari tayong maging handa. Ngayon pa lang mga katikuis, itabi nyo na ang inyong mga emergency kit na kakailanganin sa ganitong trahedya. At kung ikaw naman ay nasa labas, ugaliing magdala ng pito o whistle. Maliit na bagay, ngunit malaking tulong ito sa araw ng sakuna. At ang huli sa lahat, sundin ang mga sumusunod. Una, palaging manatiling kalmado. Pangalawa, gawin ang drop, cover, and hold. Pangatlo, umiwas sa mga babasaging bagay o mga falling debris na maaaring makapinsala sa iyo. Nawa ay nakatulong kahit papaano ang video na ito upang maging aware tayo sa mga magaganap na sakuna sa ating bansa ngayon. Mag-ingat po tayong lahat mga katikuis. Maraming salamat. Kung nais mo ang mga ganitong makabuluhang kwento at istorya na maaaring hindi mo pa narinig o natutunan sa eskwelahan, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong istorya na ating ilalabas. Salamat mga katikuis, hanggang sa susunod.